lights. Parang very, very soft and high and density nito. Napakatindi. Nakakasilaw nga. Oo. Kaya yung mata ko medyo nahihirapan. Ang conclusion ko, psychic phenomena. Psychic gift. Yung kaloob na nakikita mo yung darating, ganyan. Pero bukod doon, hindi ko akalain na ito pala. Hindi ko akalain na healing gift pala ito. Pagpapagaling ng may sakit. At idinagdag pa ni Judge Floro na meron siyang mga kaibigang duwende na nagpakita sa kanila ng kanyang kapatid na si Roberto sa ilalim ng punong duhat sa kanilang lumang bahay sa May Kawayan, Bulacan na siyang tumutulong din sa kanya. Yung mga kaibigan ko na hindi nakikita, talagang isa sila na tumulong sa akin para ang mga tao, yung mga mahihirap. Wala naman masama doon. Ako yun, hindi. Hindi namin alam. Pero basta sa amin, sana trabaho kung trabaho. Yung kung sumanakot or wag, kung para respetuhin ka ng tao. Respect is earned. Hindi dapat sa Ayon naman kay Father Nonet Legaspi ng Committee on Vision and Phenomenon ng Simbahang Katoliko na siyang nagpapaliwanag ng mga ganitong kababalaghan, dapat lang suriin ang mga ganitong bagay katulad ng duwende. The Church believes in things visible and invisible created by God. Meron talagang spirit world, and that is already proven, of course. Now, what other beings, what other spirits are there, out there, kailangang suriin pa natin. Nasa kultura ng Pilipino yan eh. Nasa culture natin, yung may sabi pa nga, may mga elementals tayo minsan eh. Hindi naman, it's not in a state of the mind. Nasa kwan yan, sa kanya-kanyang paniniwala. At kapansin-pansin naman ang pagkakaroon ng dilaw na kulay ng palad ni Judge Floro na ayon sa kanya ay patunay lamang ng bisa ng kanyang panggagamot. So dahil sa init ng kamay, pagka nailagay sa tao, talagang nasusunog. Dahil ang lumalabas na init dyan, yellowish, nag-i-emit nga ng heat eh. Namangha naman si Enrina Pascual, legal researcher ng Branch 74 ng Malabon RTC, sa hindi maipaliwanag na pagkakaroon ng kulay ng mga palad ni Judge Floro. Nung pinakita niya sa akin yung right palm niya, it was very yellow. When I have to compare the other palm, iba ang color. So, mas yellow talaga. Tapos, idinampi niya sa sa palm ko, o sa palad ko. Mainit. Ibang klase yung init. At nakagaling sa kanya ang paghipo ni Judge sa kanyang laging sumasakit na balakang. At talaga namang narelieve ako until now. Hindi na ako masyado nasasaktan ng balakang. At hindi rin akalain ni Dr. Eduardo Calalec, isang dental surgeon, na si Judge Floro lang pala ang sagot sa matagal na niyang hindi maitaas na kaliwang braso. Na hindi ko maigalaw at hindi ko maitaas nang humigit kumulang 6 hanggang 7 taon. Ngayon, nabalitaan ko pong nanggagamot si Judge Floro at ako'y binigyan niya ng special atensyon para sa aking pananakit ng aking balikat. At nang nagamot niya ako ng una at pangalawa, ngayon ay naitataas ko na at nawawala na ang sakit ng aking balik at naaabot ko na ang aking tenga. Subalit hindi lahat ay sang-ayon sa panggagamot ni Judge Floro na para sa iba ay isang kabaliwan at isa sa dahilan kung bakit nasuspindi si Judge. Maraming isinampang kaso laban kay Judge Floro, ngunit ayaw magpa-interview ng mga kinaukulan dahil sa sub judice raw at ngayon pinag-aaralan na ng Korte Suprema. Wala naman masama doon at hindi naman natin ginagamit ito sa pagdedesisyon. Ang desisyon ko base sa batas at saka sa ebidensya na sinumitin ng mga akusado. Nagsumiti na ng kanyang counter-affidavit sa Supreme Court si Judge Floro bilang sagot sa mga ibinibintang sa kanya at malakas ang kanyang paniniwala na siya ay makakabalik sa pwesto. Sa aming pagbabalik, ang ilan pa sa mga napagaling ni Judge Florentino Floro Jr. makalipas ang patalastas.
Iisa ang sinasabi ng mga napagaling at sila ay naniniwala na ang mapaghimalang kamay ni Judge Florentino Floro Jr. ang nakapagdulot ng matagal nilang inaasam na lunas sa kanilang karamdaman. Totoo nga kayang napagaling ni Judge Floro ang iba't ibang taong nahipo ng kanyang mga palad? Narito sila sa follow-up report na ito. May 10 taon na ang nakakaraan mula nang tamaan ng matinding karamdaman si Aling Purita Aguilan, 71 taong gulang ng Malolos, Bulacan, at mula noon ay naging mahirap na sa kanya ang paggalaw at may mga panahon pang hindi na siya makabangon at nakaratay na lamang sa banig. Na-stroke ako, 4 na stroke na. Matagal. Sa hospital ako, matagal eh. Lagi na masasakit ako ng ulo, mga kamay ko, laging namamanhid. Hanggang isang araw ay dinala ng isang kakilala si Judge Florentino Floro Jr. sa kanilang bahay at dito nagbago ang kanyang buhay. May 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Naglalakad na ako noon, naglalakad na ako. Kaya lang hindi pa masyadong mainam. Noong ako magamot ni Judge, lagi ako mabuti yung pakiramdam. Sana nakakatulog na akong maigi. Saka malakas na akong kumain. 3 beses binalikan ni Judge Floro si Aling Purita bago ito nakaramdam ng kaginhawaan. At may napansin din si Aling Purita habang siya ay ginagamot ni Judge Floro. Hihilo akong katawan sa kamay niya. Mainit, sobrang init. Naniniwala nga ako dyan. Mabuting pakiramdam mo na nakakatulog na akong maigi. Arthritis o rayuma naman ang 2 taon nang idinadaing ni Aling Vering o Virginia Nagit, 59 na taong gulang ng Baliwag, Bulacan, na nakuha niya sa madalas na pagbabad sa kanilang bukirin. Pagkatapos, ayan nga, sa paglusong mo doon sa tubig, nagkalamig. Pero gano'n ang pinag-umpisahan nito. Mahirap. Yung parang hinahatak yung ugat. Mahirap. Mahirap yung may arthritis, hindi ka makalud. Hindi ka makalakad. Kasi kumikirot nga. Ang 3 araw. Minsan, 4 na araw, ganyan. At kahit ang iniresetang gamot ng doktor ay hindi rin nakatulong sa kanya. Bumabalik. Panay kuwan lang, kalmante. Ganun lang. At laking pasalamat ni Aling Vering nang masimulan siyang gamutin ni Judge noong nakarambuan lamang at kagad niyang naramdaman ang malaking pagbabago sa katawan. Musay ang aking mga paa. Umusay. Kung hindi ako umusay, hindi ako maniniwala. Magpatuloy na ipagaling ko. Para noon makapagpatuloy naman ako ng paglalakad ko sa aming bukid. Kasi magbubukid kami. At katulad ng mga nauna, ay naramdaman din ni Aling Vering ang kakaibang init na nagmumula sa mga palad ni Judge Floro. Yung kamay niya, mainit. Yun naman langis niya, mabango. Pag humawak dito sa paa, dito sa ganito, parang humihigit. Yung mainit siya. Kumbaga nga yung tuwalyang naglagay ka sa tubig, binasa mo. Yung ganun, yung tatapal mo ganun. May mga nakita namang mga butlig-butlig sa loob ng matris ni Aling Vangie Evangelista, 45 taong gulang ng Baliwag, Bulacan, na labis niyang ikinabahala. Sabi ng doktor, mayomang araw, baka daw maoperahan. Pinayopsi nila, sinabi sa akin doktor, mayoma. Nung makita na, biglang pinatinignan ko kung cancerous. Masakit na ganito yung balakang ko. Gano'n kadalas sumakit noon? Madalas. Halos 2 araw may masakit. At para kay Aling Vangie ay sagot sa kanyang panalangin ang pagdating ni Judge Floro. 3 beses hinipo ng kamay ni Judge na may langis ang kanyang puson